Nakakatulong ba yung pagtatoppings o yung pag-aalis natin ng talbos para maparami yung bunga ng ating mga tanim? Hello mga ka-agri, in this video, pag-uusapan po natin yung tungkol sa toppings. Ano ba yung toppings? Paano siya ginagawa? At ipapakita ko rin po sa inyo sa video na to yung iba't ibang crops na pwede natin i-toppings coming up. Oo, nakakatulong yung pagtatoppings natin para dumami yung bunga kasi pag inaalis natin yung talbos, dumadami yung sanga, mas maraming ibubunga yung ating mga tanim. Yung toppings po, isang pamamaraan ng pagpupruning. Ang ginagawa po dito, inaalis yung pinakatalbos para tubuan siya ng maraming sanga. So ito pong talbos na yan, nandyan po yung pinaka growth point ng ating mga tanim. So ito po yung humahaba ng humahaba, no, papalapit ng papalapit siya sa araw. Kasi yan po yung kailangan niya. So sumusunod siya kung nasaan po yung araw. Now, pag inalis po natin itong talbos na to, ang mangyayari, tutubuan po siya ng maraming sanga dito sa kanyang nodes o yung pinakabalikat, kung saan din tumutubo yung mga dahon. Kumbaga parang ilog siya. Kung yung ilog po dire-diretso tapos tinakpan nyo yung pinakadulo, ang mangyayari po dyan, hahanap po yung ilog kung saan siya dadaan. So ganun din po sa halaman. Magmula po dun sa lupa, lahat po ng nutrients, energy ng signal, dire-diretso po yan sa katawan ng ating tanim hanggang makarating dun sa pinakadulo. Then, kung hindi pa po ito napuputol, dire-diretso lang siya. Pero once na inalis natin yan, ang mangyayari, babalik po yun, hahanap siya ulit ng pwede niyang pagtubuan, which is yung mga nodes o yung balikat ng ating mga tanim. Kung magtatoppings po tayo ng sili, ng peppers, kailangan po yung dahon ng ating seedlings at least 8 to 10 na piraso na. So magbibilang po tayo mula dun sa pinakababa. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So sobra na yung kanya mga dahon. So bakit 8 to 10 yung dahon na kailangan bago tayo mag-toppings? Kasi mas marami siyang chances na tubuan ng sanga. Kung 2 piraso pa lang yung dahon tapos nag-toppings na tayo, so 2 lang po yung pwede niyang pagtubuan. Kung 8 or 10, mas marami. So mas magiging bushy yung ating tanim. So ngayon itatoppings po natin itong pepper na to para dumami yung kanyang sanga. Yan, alisin lang natin yung pinakatalbos. Yan. So ganito na po yung kanyang itsura. Yan, so expect natin na may tutubo na mga side shoots. Ito, actually meron na ngayon iba eh. Yan. So mas mabilis na po yung kanyang pagpapalago sidewards. So instead na upward yung kanyang paglaki dahil na-stop na yung kanyang pinagdadaluyan ng kanyang energy. So pa-side naman yung kanyang pagtubo. Now, ito pong sili na to, itong siling labuyo, ganun din po yung ginawa namin nung maliit pa siya. Ayan, ito medyo matanda na kaya malaki na yung kanyang katawan. So ito sobrang dami ng kanyang mga sanga dito sa baba. So hindi niya kailangan tumaas. So palapad po yung kanyang itsura. Yan o. Marami yung kanyang sanga, marami rin yung kanyang binunga. Yan, kahit sa container lang siya nakatanim. Kaya lang paborito po itong kainin ng mga ibon. Kaya konti lang din yung natitirang bunga. So kung hindi natin na-harvest, tinutuka po siya ng mga ibon. Then dito naman sa okra, itong okra hindi na natin kailangan siya itoppings. Kasi yung bunga po tumutubo siya dito sa mga bagong sibol na dahon. Yung sa lower part, wala na po diyang bunga na tumutubo. So ipapakita ko sa inyo dito sa unahan. Ito. Yan. So ito, na-harvestan ko na. Yan o, yung mga part na yan. May mga pinitas na bunga dyan. So wala na pong tutubo na bunga dito sa lower part. Tumutubo siya sa mga bagong tubo din na dahon. Yan o, ito itong dahon na to may isang bunga. Yan, meron pa. Yan, naipon na sila dyan sa gitna. So di na natin kailangan itoppings yung okra. So ginagawa lang po dyan sa okra kung matagal na siya na nagbubunga tapos mahina na yung production niya, ang ginagawa po doon, pinupruning siya, pinuputol ulit para tubuan ng panibagong sanga para magbunga siya na ulit ng magbunga. Kaya mapapansin nyo po sa mga okrahan,
parang mahaba lang siya na tanim nung wala siya masyadong sanga. Kasi ganun po yung nature ng kanyang pagbubunga. Sa kamatis, hindi natin kailangan i-toppings kasi kung magta-toppings tayo, tutubuan siya ng mga sanga dyan sa lower part. Ang objective natin kasi dito sa kamatis, kailangan as much as possible walang mga dahon at sanga doon sa lower part. Kasi madali po silang kapitan ng mga fungus. So hayaan lang natin siya tumaas ng tumaas at doon na siya magsanga sa taas. So kailangan po malinis yung nasa baba. Maganda yung airflow para mabilis matuyo yung surface at hindi siya pamahayan ng mga fungus. Dito naman po sa talong na tanim namin, ito nakalagay din siya sa container. Ito po ano naman, Y pruning. Ito yung kanyang pinaka main stem. Nung pinruning namin siya dito, yan, tinubuan siya ng mga bagong sanga dito. So hindi lang siya Y actually, 3 siya nagsanga. So mas matibay po yung ganito compared sa dire-diretso lang tapos dun siya magsasanga sa ibabaw. Ang tendency po kasi nun, mabigat yung bubuhatin ng tanim pag nagbunga na siya. So madalas nababali. So kailangan natin maglagay ng support. Pero sa ganitong klase, sa Y pruning tsaka yung pagtatoppings natin ng mga talong, mas matibay siya kasi nga maraming sanga, hiwa-hiwalay yung mga bunga, mas kayang buhatin ng tanim natin. Dito may isa pang pepper din. So itatoppings din natin siya para kumapal. Yan. Itong talong na to na nakatanim din dyan sa balde. Yan, ito po naka-Y pruning din. Ito maliit pa lang, sobrang sipag na magbunga. Yan, may bunga dito, may bunga rin sa kabila, tsaka dito. So ito po Y pruning, letter Y siya. So Y pruning, yung lahat po ng tutubong sanga at dahon sa baba po ng letter Y, yung pinagsangahan niya, inaalis po yan para yung pagtubo ng mga sanga dito na sa bandang taas. Then dito naman sa pakwan, nagtanim po tayo ng pakwan. So dito natin siya pagagapangin sa pinipare natin na trellis. So ito po, pag pinutol natin itong pinakatalbos, ang tendency niyan, magsasanga din siya na magsasanga. Pero ang objective po natin dito sa pakwan, magpapatubo tayo ng 1 hanggang 2 piraso lang ng bunga. Kasi palalakihin po natin yung bunga na yon. Tsaka malalaki po yung variety na to na tinanim natin. So hindi natin kailangan paramihin. So depende pa rin sa objective natin kung gusto natin ng marami. Ang alam ko po na maraming pinapasanga yung mga variety po na maliliit, mga 1 to 2 kilos lang. Pero sa variety na to na malalaki, so hindi na natin kailangan pang mag toppings. Ang inaalis naman natin dito yung side shoots kasi may tutubo po yan ng mga sanga dyan din sa node sa pinakabalikat niya. So yan naman yung aalisin natin para lahat ng concentration ng nutrients papunta naman dun sa dulo. Tapos paglabas ng bunga, so dun na lang mapupunta yung nutrients, hindi na po dun sa mga suckers na nagkukonsume pa ng nutrients. Then dito naman sa alugbate, ito pwede natin siyang itoppings. Pwede natin bawasan yung pinakatalbos niya para magsanga na magsanga at kumapal ng kumapal. Then dito naman sa pipino, hindi ko na po ito tinappings. Ang ginawa ko lang po dito, pinruning ko naman yung nasa lower part kasi very prone yan sa diseases, yung mga dahon sa baba. So malinis yung lower part, tapos doon na siya sa taas sanga. So ngayon, marami siyang mga bunga. Naka-harvest na po ako dito nakaraan. Yan, may pitasin na naman tayo. So ilan na ba na-harvest ko dito? Parang 7 na. Yan, 2 puno lang po ito. Yung dito naman sa likod ang medyo madami. Ito, yan, masukal siya. Pero may mga bunga na rin. May napitas na rin po ako dito. Ayun, may malaki pa dun sa unahan. So ito hindi na natin siya tinatoppings. Kasi pag tinappings natin siya, kakapal naman siya dun sa lower part. Ang objective naman kasi natin dito, yung laki ng bunga. So as much as possible, malapit po yung pagtubo ng bunga dun sa pinaka main line niya. Then dito naman sa talbos ng kamote, so ganun din. So pagka tinatalbos natin itong dahon ng kamote, kumakapal siya ng kumakapal. So ito po ilang piraso lang yung nakatanim dito.
Ayan, medyo makapal na. So ganun po yung nangyayari. So pag inarbest natin ito, ayan, ginulay natin, tutubuan po ng panibagong sanga yung nasa baba. Ayan, so tulad po nito, ito yung dulo, tapos may tumubo sa tabi niya. Ayan, yan. So ganun po yung nangyayari sa pag nag-alis tayo ng talbos. Then dito naman sa kamatis natin, ito po vine type, isang indeterminate tomato. Ibig sabihin tuloy-tuloy po yung kanyang pagbubunga. Hindi ko na siya pinruning, hindi ko na siya pinalago ng dire-diretso. Hinayaan ko po siyang magsanga na magsanga. So dahil po kasi yung aking trellis mababa lang, hanggang dyan lang. So nangyayari, kumapal siya ng kumapal, tapos ang dami niyang bunga. Ayun. Maraming factors na nakakapekto po sa pagdami ng bunga. Number 1, yung ating pag-aalaga. Pangalawa, yung nutrients na binibigay po natin. So kailangan pag nagbubulaklak at nagbubunga na, mataas sa potassium. Then pangatlo, kailangan po may mga pollinators para mabuo itong mga bunga na to. So sana po nakatulong yung information na to. Sana nagkaroon kayo ng idea tungkol sa toppings. Sana po tulungan nyo rin kami i-share yung mga information para makatulong tayo sa iba. Maraming salamat po. Happy farming!